Bumalik ang House at your service. Ngayon naman, pag-usapan natin ang layunin at saklaw ng napapanahong panukalang batas. Ngayon 20th Congress, inihain ang House Bill 273 o ang Magna Carta for Informal Ambulant Vendors. Panurin po natin ito. Karaniwang makakasabay natin sa bawat paglakad sa gilid ng kalsada ang ilang vendor. Mula sa kanilang tindang siomay at mani, mayroon ding naglalako ng prutas at gulay sa tabi-tabi. Gaano man sila kabilis lapitan, ganun din sila kabilis itaboy at paalisin sa tuwing magkakaroon ng clearing operations. Isa ang mag-asawang sina Mario Bautista at Catherine Dinambo Bautista na matagal ng vendor sa Camarin, Caloocan. 2 taon na silang walang permanenteng pwesto para maibenta ang kanilang mga paninda. Yan ang pinakamahirap sa tindero, na parang ang panjibag sa ibalibag di ba? Pag bawal, wala kang magawa dahil kumbaga sana basura ka lang hindi ka nila papansinin. Ilang beses nakiusap sa kanila, sabi ko, okay lang, tahimik na, wala akong ilulugar wala kami mapupuntahan. At para makapagpatuloy, nakiusap sila sa presidente ng Homeowners Association na bigyan pa sila ng pwesto. Dito muna kami, wala naman po kami pagkakakitaan 10. Sana pagbigyan naman kami na titira namin oras. Noong 2019, ayon sa Department of the Interior and Local Government, umabot sa mahigit 1,000 illegal vendors ang napaalis sa Metro Manila sa bisa ng clearing operations. Dahil dito, isinusulong sa Kamara ang House Bill 273 o Magna Carta for Ambulant Vendors. Ang ambulant vendor ay ang mga nagtitinda ng walang mga sariling pwesto o tindahan. Layunin nito na bigyan ng legal na pagkilala, proteksyon at suporta ang mga vendor. Kabilang na dito ang hindi basta-bastang pagpapaalis sa kanila sa kanilang pwesto, gayon din ang pagkakaroon ng access sa panlipunang benepisyo. Bagamat hindi pa naisa sa batas ang panukala, mayroong ilang lugar sa Metro Manila kung saan maayos ang lagay ng mga naglalako nating kababayan. Kagaya ni Lian Kiblat na nakatira sa Pasig na nagmamay-ari ng isang food cart kasama ang kanyang kaibigan. Sa Pasig po natin, ginawa po ni Bigo, wala po siyang bayad pero sa second po na na-expire kasi siya ng 1 year. Bali ang babayaran lang po, medical. Lahat ng vendors sa lugar ay may kalakip na numero at ID. Ito'y para sa regulasyon, bunsod ng pagsisikap ng lokal na pamahalaan na gawing legal at organisado ang street vending. Bukod sa hindi na sila nababahalang mapaalis sa pwesto, malaki rin ang naitutulong nito para kumita sila. Mas nakatulong po siya kasi mas naging maluwag magtrabaho. Mabibigyan siya ng maayos na way. Kumbaga, wala kang kaba, wala kang pangangamba, walang mga hakot sa'yo kasi nasa legal process ka. Ito ang pangarap ng maraming vendors sa bansa, tulad ni Tatay Mario, na umaasa na balang araw ay magiging legal at stable ang kanilang hanap buhay. Kung makakapasa yung batas na yan, 100% saludo ko kasi marami pa mabuhay. Marami Pilipino masipag na natitinda. Kaya lang nanlulumo dahil hinuhuli, dinadampot, kinukuha yung paninda. Ayon naman kay Lian, dapat lahat ng vendors sa bansa ay makaranas ng magandang sistema. Hindi lang naman kami yung tao sa Pilipinas. Kumbaga, mabigyan din ng opportunity yung mga gusto mag-start ng business, yung mga kagaya namin, magkaroon din sila ng ganito, hindi lang sa Pasig. Sakaling maisabatas na ang Magna Carta for Ambulant Vendors, maaaring maging balangkas ito upang hindi na maulit ang basta-bastang pagpapaalis sa maliliit na vendor, kasabay ang kaayusan at kaligtasan sa lansangan. Isang hakbang na hindi lang magbibigay seguridad sa kanilang hanap buhay, kundi kahit sa kanilang kinabukasan sa isang maayos at inklusibong lipunan. So Zia,
Itong House Bill 273 o ang Magna Carta for Informal Ambulant Vendors ay isang panukalang batas na gusto nilang protektahan ang mga tindero sa kalsada. Yung mga nakikita natin, no, na madalas. Tama yan, Migs. Kasi ang intention talaga ng panukalang batas na ito ay kilalanin yung lehitimong hanap buhay, ang pagiging ambulant vendor at bigyan sila ng malinaw at pagkilala at protection din, no, para sa kanila. Kaya nga ang tanong dito, sino nga ba ang makikinabang dito? Siyempre, ang mga maliliit na mga tindero. Mga nakikita natin nagtitinda ng pagkain, mga prutas, damit, at iba pang pang-araw-araw na mga kinakailangan ng mga tao na nakikita natin na umaasa, araw-araw sa kita ng kanilang pamilya. Yung mga nakikita natin, Zia, diba? Sa kalsada. Sa kalsada or dun sa mga barangay, pag umiikot ka, na nandyan lang para may stall. Kaya ang tanong, ano naman ang ibibigay ng batas na ito, Migs, no? Magkakaroon sila ng designated areas, yung tamang paglalagyan ng kanilang mga paninda, tamang permits, at proteksyon laban sa biglaang pag-alis o harassment. Habang pinapanitili pa rin sila sa mga kaayusan ng ating mga kalsada. So magkakaroon siya ng parang space and order in the area para makapaghanap buhay sila at the same time maprotektahan ng kanilang hanap buhay. Kaya nga, bakit nga ba talaga mahalaga ang panukalang batas na ito? Kasi syempre, binibigyan ang mga informal ambulant vendors natin ng dignidad, seguridad at pagkakataon na maghanap buhay ng marangal. Kaya tandaan, mahalagang alamin ang bawat panukala at batas para sa ating mga karapatan. Dahil ang marunong, angat sa lahat. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang House at your service.